banal at makapangyarihang Diyos. Sinabi mo, kung hahanapin ka namin, ikaw ay aming masusumpungan. Kung kami ay kakatok, ang pinto'y iyong bubuksan. Sa umagang ito, Panginoon, hahanapin namin ang aming sarili sa iyong harapan upang ang aming paglilingkod na ito lalong lalalim ang relasyon namin sa iyo. Samahan niyo po ang iyong abang lingkod na walang tanging hangarin ko lang, Panginoon, ang magpaglingkod sa iyo. Ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, alam ko, Panginoon, nandito ka sa amin. Lord, ang aral at mensahe, ang formation ito, nawa maporma mo kami lahat. Ang bawat salitang aming pagninilayan, maging bukas ang aming puso at ang aming isipan upang makita namin ng malinaw ang iyong panawagan. Sa aming pagninilay, Panginoon, mangusap ka sa aming puso. Sa kaloob-looban ng aming puso, Panginoon, kakalimutan namin ng aming sarili, bagkus kami makikipag-usap sa iyo ng masisiyo. Panginoon, samahan niyo po ang iyong abang lingkod. Kayo po ang nagtakda ng araw at ng oras na ito. Kayo po ang nagbigay at nagtitiwala po kami na mayroon kang magandang ipapahayag sa aming lahat. Kaya, Panginoon, kumilos ka po at maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya marapat lamang pa na ibalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang parangal at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung malakas! Okay, mga kapatid, tayo po magsiupo na sa presensya ng ating Panginoon. Thank you. At nawa po lahat po ng maggagawa dito po, lahat tayo sa harapan. Wala po sa tagiliran, lahat dito sa harapan. Yan po, sige po, ano lang po tayo. Ito po ay formation. Ano po ba pagka sinabing formation? Ito po ay ating ano ng ating paglilingkod. Subalit mga kapatid, bago po tayo pumunta sa ating pong pag-uusapan, pwede po ba tumayo muna ulit kayo at samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng mabuting balita ng Panginoon. At buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ni Mateo, Kabanata 4, 18 hanggang sa sumusunod. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapitbahay niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noong di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama
at sumunod kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, mag-pray po na po tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Mapagpalang umaga po, mga kapatid. Mapagpalang umaga po, Sister Mary. Alam niyo po, ito pong formation na ito, ay ito'y revelasyon ng Panginoon sa ating mga manggagawa. Amen. At bakit po ba tayo nagpo-formation? Sapagkat tayo po ay mga pinili at hinirang ng Panginoon. Amen? Amen. Kapag ka pinili at hinirang ng Panginoon, may espesyal na panawagan ng Diyos. Amen. At bilang paghahanda po sa ating nalalapit na anibersaryo, at tayo po ay pare-parehas na gagamitin sa araw na iyon. Kaya naman po ang pagkakataong ito po ay pagbabalik tanaw sa ating paglilingkod na ginagawa. Kayo po ba ay willing magpatuloy maglingkod? Amen. Amen. Ulitin ko, kayo po ba ay willing na magpatuloy maglingkod? Amen. Sa hirap at ginhawa? Amen. Noong sabihin ko sa hirap at ginhawa, pababa na yung amen. Kasi minsan, yun pong ating paglapit sa Panginoon, kapag ka dumadanas na tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan, kapag ka nauuna yung damdamin natin, nakakalimutan natin ang panawagan at ang ating pangako sa Panginoon. Amen. Subalit ngayon, mga minamahal kong kapatid, ang akin pong ibabahagi at ang atin pong pag-uusapan ngayon, umagang ito, ay ito po ay ang ating pamamagatang calling and commitment. Ano? Yung pong pagtawag at yung pakikipag mo sa Panginoon, yung pakikipag-tipan mo sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag po kagaya po ng aking binasa, mga minamahal kong kapatid, ito po yung pagtawag sa apat na mangingisda. Tinawag sila ni Jesus. Nung sila'y tinawag ni Jesus, iniwan nila kung anong hanap buhay at yaman meron sila. Iniwan nila yung kanilang ikabubuhay dahil sa pagsunod kay Jesus. Ganon din po tayo, mga minamahal kong kapatid, kaya po tayo nandito. Iniwan natin yung part-time. Iniwan natin yung stay na bayad ay 500 na wala ka pang gastos. Bakit? Inuna mo si Jesus. Bakit kaya natin inuuna ang ating Panginoong Diyos? Kasi nagtitiwala at naniniwala tayo sa ating pag-iwan na kung anong meron hawak tayo at inuna natin si Kristo. Anuman ang pangangailangan dumating sa ating buhay, may Diyos na magsusupply ng ating pangangailangan. Amen? Kahit pa ikaw ay laki ng iyong yaman, kahit pa ikaw ay magtrabaho para lamang sa perang ito, kapatid ko kay Kristo, darating din ang panahon pagkakataon, walang magagawa ang yaman na meron ka. Subalit kapag ang inuna po natin ay si Kristo at pinaglingkuran natin ito, kagaya ng apat na mga isdang tinawag ng ating Panginoon, hindi sila nagdalawang isip na iwanan ang kanilang yaman, ang kanilang ikinabubuhay. Bakit? Sapagkat meron silang pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Amen. So mga minamahal kong kapatid kay Kristo, God's call or calling, He designate a person to some special office. Yung pong posisyon at responsibilidad. A position of responsibility. Ngayon, tinawag po tayo ng Panginoon. Tinawag kang mga awit, tinawag kang manunugtog, tinawag kang tagapagluto, tinawag kang mangangaral. Tinatawag tayo ng Panginoon sa iba't ibang aspeto ng kanyang nais ipagawa sa atin. Kahit anuman po ang tinawag akong mangangaral, o tinawag akong mamuno, o tinawag ako na kahit ano paman, kahit tayo po ay anong klase ang paglilingkod na ating ginagawa, sa harapan po ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Amen. Amen? Ginagamit po tayo ng Panginoon batay sa kanyang gustong paggamit.
hindi po doon sa paggamit ng ating kagustuhan. Amen? Amen. Ano naman po yung commitment? Commitment? Isang natatanging pagmamahal o pagpapahalaga sa isang layunin o gampanin. Ang calling o panawagan ng Diyos sa atin, ang ating commitment sa calling na ito ay dapat laging magkasama. Amen? Amen. Dapat lagi pong magkasama. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Exodus, chapter 31, verse 2? Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur mula sa lipi ng Juda. Pinili. Kahit nasaan sila, pinili ka ng Panginoon. At tayo po mga minamahal kong kapatid, pinili po niya tayo. Bakit kaya niya tayo pinili? Bakit kaya tayo pinili ng ating Panginoon? Sapagkat meron siyang magandang layunin at meron siyang magandang ipapagawa sa iyo. Subalit naghihintay ang Panginoon doon sa ating desisyon. Willing ka ba na ikaw ay sumunod sa akin? Amen. Amen? Amen. Kapag ka pinili po tayo ng Diyos, matuwa po tayo at magalak. Daig mo pa ang superstar. Daig mo pa ang presidente ng Pilipinas. Daig mo pa ang presidente ng iba't ibang bansa. Bakit? Kasi si Jesus ang pumili sa iyo upang paglingkuran ka, papaglingkuran mo ang kanyang ubasang ito. Amen. Amen? Pinili at hinilang sa karamihan. Kahit ikaw ay walang-wala, kahit ikaw ay walang kaalam-alam, subalit kapag po tayo ay sumunod at tumugon sa panawagan ng ating Panginoon, ang wala nating puso, bibigyan ng Panginoon. Ang wala mong bulsa, pupunuin ng Diyos. Amen? Ang iyong karamdaman, kapag sumunod ka, bibigyan ito ng kagalingan ng ating Panginoon. Amen? Anong klaseng karamdaman? Karamdaman sa bulsa, karamdaman sa pisikal, karamdaman sa pamilya, karamdaman sa relasyon, karamdaman sa iyong kaibigan. Amen? Yan po lahat ay pinapagaling ng ating Panginoon. Dinadalisay po niya tayo, mga minamahal kong kapatid. At ano po ang sabi ng mga gawa? Chapter 13, verse 2, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bersabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pinili ka, ibinubukod ka ng Panginoon. Ibinilalagay ka niya sa isang maayos at magandang lugar. Kung ikaw ay kukuha ng pagkain, kukuha ka ng magandang pinggan upang doon ilagay mo ang mga pagkain gusto mo. Ganito din po mga minamahal kong kapatid ang panawagan ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay pinili at hinirang ng Diyos, ilalagay niya tayo sa isang magandang sisidlan upang sa kanyang paglalagay sa iyo sa lugar na iyon, makita sa atin ang kalinglingan ni Jesus. Amen. Amen? Amen. Kagaya po ng pagpiling ginawa, talaga po yung pag ikaw ay nakipag-commitment sa ating Panginoon, makikita mo ang kanyang presensya at makikita mo yung kapangyarihan ng ating Diyos. Nung ako mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nung ako'y hindi naglilingkod, akala ko ang aking hangarin lamang, gusto ko'y ako'y yumaman. Gusto ko'y ako'y magtrabaho. Tutulungan ko ang mga pamilya ko, tutulungan ko ang mga kapatid ko. Tutulong ako sa mga taong lalapit sa akin. Bakit? Kasi naranasan kong pagkaitan. Amen? Amen. Naranasan ko yung nasa ospital ang tatay namin. Sa mga taong aming nilapitan, kami pinagsarihan ng pintuan. Subalit nang si Jesus ang aming nilapitan, maraming bintana at pintuan nagbukas sa amin. Amen. Amen? Ganyan po ang Diyos, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Huwag tayong aasa sa tao. Huwag tayong aasa sa ating lakas. Huwag tayong aasa sa ating karunungan. Huwag tayong aasa sa ating kayamanan. Ang asahan natin ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Amen. Amen? Amen. Palakpakan niyo po ang ating Panginoon. That is our calling from God and our commitment to it. Amen? Ano po yung dapat nating
yung pagkakatawag sa atin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Una, called to accept salvation through Christ and be committed to it. Amen? Dapat po meron yung pong pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo sa ating pong pakikipagtipan sa Kanya. Because it is a heavenly calling. Ito po ay hindi tawag lamang ng kapitbahay mo. Hindi lamang po ito tawag sa cellphone mo. Hindi lang ito tawag ng pangangailangan mo. Kundi ito po ay panawagan ng Diyos para tayo ay dalhin sa Kanyang banal na trono. Amen. Ang inyo namang amen, parang di pa kayo Amen. panggigil ako dito kayo. Praise the Lord, hallelujah. Amen. At ano po ang sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 3 verse 1, sabay-sabay po tayong basahin natin ito. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Ayan mga minamahal kong kapatid, ang atin pong pagtawag sa ating Panginoon ay ito po yung papunta sa langit, papunta sa kalangitan. Dinadala niya tayo, inaakay, nililigawan tayo po ng Panginoon upang doon sa trono niya, makasama niya tayo. Meron nga pong awitin dyan niya eh. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yun po yung mataas na panawagan ng ating Panginoon. Hindi lang po ito tawag ng kapitbahay at nakikipagmaritisan. Ito po ay tawag ng Diyos papunta sa kalangitan upang tayo ay hubugin at sa madalhin sa magandang buhay na walang hanggan. At ano pong sumunod? Calling and commitment to become a disciple of Jesus. Amen? Kailangan po, mga minamahal ko kapatid, yung commitment natin kay Lord bilang tayo ay maging disipulo. Amen? Amen. Pero ba mga kapatid, dito sa pagiging holy, puntahan po muna natin because it is a holy calling. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us to Christ Jesus before the beginning of time. Yung banal na pagkatawag sa atin ng Panginoon, hindi po ito nanggagaling sa ating kakayahan, kundi ito po ay nanggagaling sa biyaya at grasya ng ating Diyos. Amen. Amen? Ang sumunod mga kapatid, calling and commitment to become a disciple of Jesus. In Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at nakita niyang naghagis ng lambat sa lawa ng dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag din Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Lahat iniwan nila. Iniwan nila yung kanilang pamilya, iniwan nila yung kanilang kapitbahay, iniwan nila ang kanilang tahanan at sumunod kay Jesus. Amen. Ito po ang dapat nating maging. Tayo po ay sa lahat ng oras nitong ating araw ng pamamahinga, ialay natin sa ating Panginoon upang tayo mga kapatid ay magkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. Amen? At para po tayo ay maging disipulo. Ngayon, paano po ba ang ginagawa ng isang disipulo? Paano tayo magkakaroon ng kaligtasan sa ating pagtugon, sa panawagan at commitment natin sa Panginoon? Eh yun nga lang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong ikapu, hindi mo ibinibigay.
Paano tayo magiging disipulo? Ang tao lamang nakakasunod sa pagbibigay ay yun lamang mga taong nagtitiwala at nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos. Amen po, kapag ang iyong ikapo ay ibinahagi mo, kapag itong iyong ibinigay mo, hindi po sa atin ito. Kapag po hindi natin ibinibigay ang ating ikapo na pinagnanakaw, dinadayan natin ang Panginoon. Tanong, kung kayo po ay magulang at dinadaya kayo ng inyong anak, masaya po ba kayo? Hindi. Ang Diyos pa kaya? Amen. Ang Diyos pa kaya na dinadaya natin? Saan ba galing ang lahat na kung anong meron tayo? Ito ay galing sa ating Panginoon at dapat lamang nating ibalik sa ating Diyos ang Kanya. Mga kapatid, bibigyan ko po ito ng kaunting paliwanag. Ako po ay anak ng isang magsasaka. Ang aking tatay, kapag po siya noon ay umaani, pag po kami ay umani, kasi ang dami po niyang talim na palay, ang dami lahat ng klase ng gulay na andoon na. Kapag po dito sa pag-aani niya ng palay, kapag po inani niya ito, una po niyang ginagawa, ibinubukod niya ang ika-10 bahagi para ibigay sa may-ari. Pangalawa niyang ginagawa, kukuha siya ng magagandang binhi upang ito ang kanyang itatanim sa susunod na anihan. Bakit pinipili ang maganda? Dahil kung maganda ang iyong binhi, maganda ang iyong aanihin. Amen. At yung po love offering, doon lang po niya babahaginan yung mga taong nagtrabaho. Naunawaan po ninyo? Amen. Yung binhi, hindi kanya yun. Doon yung sa may-ari ng lupa. Amen? Amen. At yung seed of faith, yun naman po yung binhi na kanyang itatanim sa susunod na taniman. At yun naman pong natira, hahatiin niya sa lahat ng nagtrabaho. Ganyan po ang Diyos. Ganyan ang pamantayan po ng Panginoon. Paano gusto mo na ang kakahig ka ng kakahig, hindi ka naman nagtatanim? Kung ito naman kapatid ay nagawa mo at itinigil mo, tinatawagan ka ng Panginoon, anak, pwede mo uling simulan ito. Amen? Ibigay natin ang para sa Panginoon upang ang kaligtasan. Ang tao lamang nakakasunod at nakikinig ng salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng napakikinggan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pagka kasi ikaw po ang pinag-uusapan, tahimik ang marami. Amen. Kaya doon po sa mga nanonood, na kayo po hindi nyo pa ito nagagawa o na ipagpaliban nyo, pwede po muli kayong magsimula. Amen. Huwag po ninyo itong baliwalain. Ang dami kong naririnig na patotoo sa Ambed. Amen. Sa DWXI. Mga taong nakarinig, sumunod sa salita ng Diyos, isinabuhay ang pagbibigay ng kanilang ikapo, pinagpala at bumuhos ang biyaya sa kanilang buhay. Amen. Nung sila'y tumigil, akala nila kung okay na ang lahat, subalit dumating ang panahon parang isang igla na wala lahat ang kanilang kayamanan. Amen. Subalit mapagmahal at tapat ang ating Diyos kapag tayo'y manunubani, kapag po tayo'y muling lalapit, laging bukas ang pintuan ng ating Panginoon. At kapag tayo nakipag-covenant ulit, kapag bumalik ka doon sa calling mo, kapag nakipag-commitment ka ulit kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Nung ibibigay sa iyo ng Panginoon yung kapangyarihan para ikaw ay makapaglingkod at lahat ng nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Amen? Palakpakan nyo nga uli ng malakas. Yung palakpakan anniversary. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kapag po tayo ay tumugon tayo sa panawagan at meron tayong commitment kay Lord, iniiwan natin yung ating mga nakasanayang ginagawa. Amen? Amen. Kaya mapalad po tayo, tayong mga manggagawa.
At dapat po tayo ay lumago yung ating paglilingkod, yung calling natin sa Panginoon, na para bang pag-araw ng linggo na uuhaw ang puso mo na pumunta sa lugar na ito upang sumamba at magsimba, makinig ng kanyang mabuting balita. Amen? Yan po yung may puso, bukas ang puso sa harapan ng Diyos, bukas ang puso sa salita ng Diyos, lagi naghihintay ng ulan, uulanan ang kanyang puso ng salita ng Panginoon. At ano po yung sunod? Calling and commitment to serve. Tinatawag po tayo at tinitipan tayo ng Panginoon para maglingkod. At yan po sabi po sa Mark chapter 9 verse 35, naupo si Jesus. Tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Hindi po tayo lingkod lamang ng isa, ng dalawa. Hindi lang tayo lingkod ng mga taong gusto mo. Kailangan lingkod din tayo ng mga taong ayaw mo. Amen. Amen? Amen. Kailangan ang mga taong pinaglilingkuran mo, hindi lamang yung mga taong magbabalik sa iyo. Kailangan ang ating paglilingkuran yung mga taong alam mo hindi makakapagbigay sa iyo ng kahit 5. Subalit kapag ginawa po natin ito, ang pagtulong at ang paglilingkod na ginagawa mo ito ay kabanal-banal sa harapan ng ating Panginoon. At nakatingin ang Panginoon sa iyong pagkatao, sa iyong isip, sa iyong puso, na nagagalak. Napapangiti natin ang Panginoon. Ang tanong, napapangiti na ba natin ang Diyos? Amen? Amen. Nawa nga napapangiti natin. Ano sabi ng Panginoon sa Galatia chapter 5 verse 13? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan, si Jesus ang susi ng lahat. Si Jesus lamang po, mga minamahal kong kapatid, ang makakapagturo sa atin ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Si Jesus lamang po, ang pag-ibig lamang ni Jesus, mga minamahal kong kapatid, ang makakapagturo sa atin para tayong tumulong sa mga taong hindi naman mo kaano-ano. Meron tayong pag-ibig na kagaya ng kay Jesus. Subalit kapag po tayo ay masyado nang nalulunod sa biyayang ating pagpapalang nakakamtan, nung ikaw ay bago pa lamang naglilingkod, ang kanta mo sa Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, anumang mangyari, maglilingkod sa iyo. Nung unti-unti kang itinataas ng Panginoon, natabunan ka ng biyaya at pagpapala, eto na ang kanta mo. Ano nang nangyari? Naglilingkod ka pa ba? Unti-unti ka nang lumalayo doon sa calling ng Panginoon. Unti-unti ka nang nawawala, marami ka ng dahilan sa iyong pagdalo. Hindi ako pwedeng, wala akong reliever. Wala akong ganito. Kailangan kong mag-stay. Siyempre nga naman, 500. Tapos wala pang gastos. Nasa bahay ka pa, hayahay, puro Facebook, lahat malaya. Subalit sinabi nga ng ating binasa, mga kapatid, huwag natin gamitin ang kalayaan natin sa sarili nating kagustuhan. Gamitin natin ang kalayaan ito upang tayo maglingkod sa ating Panginoon. Amen. At pagkatapos mo maglingkod, saka mo gawin ang gusto mo. At least, bago ka maglingkod, taglay mo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya dapat po tayo ay tinatawag tayo ng Panginoon para po tayo ay maglingkod. Amen? Amen. Hindi yung parang nandito lang po tayo, parang ginagawa mo lamang ito kasi wala tayong magawa. Pero alam ko dito walang ganyan. Amen.
Lahat po, nandito tayo dahil tayo ay tumutugon sa calling ng ating Panginoon. Amen po? Amen. At ang pang-apat, mga minamahal kong kapatid, calling and commitment to be chosen vessel of the Lord. In Acts chapter 9, verse 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. May iniuutos ang Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo. Kapag po tayo ay pinadala ng Panginoon, dapat tayo ay nagbubunga. Amen? Dapat tayo yung ating reaksyon, yung ating ugali. Dapat po tayo ay kahit dala natin lagi, kahit sa ating mga employer na minsan ay makukulit. Minsan bumabagsak din po ako dyan eh. Pero sabi ko, Lord, forgive me. Amen? Hindi ko dapat gawin ito, hindi dapat ganito maging damdamin ko. Dapat yung damdamin ko kagaya ng kay Jesus. Amen. Amen? Amen. At kapag po tayo namulig natin na tayo ay nagkamali at nagkasala, naandun din po naman ang ating paghingi ng tawad. At ano po sa letter 8, to preach the gospel. At sinabi, Mark chapter 16, verse 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang pagpipreach ng salita ng Diyos, hindi po yung ganitong naghahayag lang po ako sa inyong harapan. Ang pagpipreach ng salita ng Diyos, kahit saan ka magpunta, taglay mo ang kabutihan at pagmamahal na nagmumula kay Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Meron kang pusong maawain. Meron kang pusong mapagpakumbaba. Meron kang pusong may malawak na pangunawa. Meron tayong pusong marunong makinig kung tayo ay itinutuwid. Amen. Kapag po ito'y taglay natin, saan man tayo ipadala, hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang gumawa. Dahil bakit? Kita ng Diyos ang puso mo, at kapag tayo pinili at hinirang ng Panginoon, tumaglay natin ang ating pakikipagtipan sa Kanya. Ilalagay niya tayo sa isang mamahaling lalagyan, at kahit saan ka pumunta, ikaw ay kumikinang. Amen. Kumikinang ba kayo? Amen. Baka naman nasisinag lang. Ha? Kaya mga minamahal kong kapatid kay Kristo, dapat ito ang ating mithiin. Nagtagumpay ba si Jesus sa ating buhay? O ginagamit natin ang ating kalayaan doon sa sarili nating kagustuhan? Kayo po ang makakasagot niyan. And letter B, to make disciples. In Matthew chapter 28, verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Ang taong pinili at tapat sa commitment niya sa Panginoon, kahit segundo, hindi iniiwan ng Panginoon. Amen. Amen? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw ng Sabado, tayong mga sundalong pinili at hinirang ng Diyos. Amen. Ang unang-unang kwalifikasyon na hinihingi ng Diyos, ano ang laman ng ating puso? Naandyan ba ako o kumakatok lamang lagi ako sa puso mo? Kapag po tayo ay nag-aalay at naghahandog, dapat meron kang goal kung bakit mo ginagawa ito. Dapat kung halimbawa nagkakaroon tayo ng penitensya, nagkakaroon tayo ng fasting. Okay, fasting itong araw nito, magpapasting tayo mga kapatid, tayo hindi kakain simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At tapos pagkatapos nun, mainit ang ulo mo dahil gutom ka. Mali! Dapat napagtagumpayan po natin ito.
turo mo sa buhay ko, Jesus. Amen. Amen. Dapat kontrolin natin ang ating sarili. Hindi yung kontrolin lang ang ating pagkain. Pagkatapos ng mabangis naman tayo. Dapat pagkatapos ng fasting, Panginoon, ang aking mga kahinaan unti-unting natatanggal. Amen. Ang aking mga kagustuhan unti-unting aking tinatalikuran. Bagkus tayo ay maglilingkod at sasabihin, Lord, gawin mo akong kalugod-lugod sa harapan mo at kahit kaninong tao. Si Satanas nakikinig, may gagalit sa inyo. Sasabihin mo, Panginoon, pagpipigil sa sarili, ibigay mo sa akin. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, we will serve the Lord even the trials come. Amen. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Sa ating paglilingkod, marami po tayong daraanan. Amen. Maraming bagyo. Minsan, hay na hay ka na. Biglang may mangyayari sa pamilya mo. Minsan, gustong-gusto mong maglingkod, pero may mga balakid na pinapahintulot sa atin ng Panginoon. At sa gabing ito, sa umagang ito mga kapatid, nakikinig ang Diyos, mangako ulit tayo na sa ating paglilingkod, makatugod tayo sa calling at commitment. Kailangan magawa natin ito, ihinahanda tayo ng Panginoon o sa isang espesyal na layunin upang sa araw ng event na ito, tayo mismo ang isang magandang halimbawa sa kanila. Oh, hallelujah. Maglilingkod ako kahit anong nangyari. Maglilingkod ako sa tahanan ko. Maglilingkod ako sa employer ko. Maglilingkod ako sa pamilya ko. Maglilingkod ako sa mga kaibigan ko. Maglilingkod ako sa kapitbahay. At higit sa lahat, paglilingkuran ko ang mga taong nakasakit
sakit ng damdamin ko. Dahil ito ay Diyos. Kapag ang Diyos na ito ay atin pong sineryoso ang aking paglilingkod, kapag ang Diyos na ito ay sineryoso mo ang calling at commitment, gagamitin ka niya sa lahat ng oras. At muli mong sabihin, we will serve the Lord. Kayo po ang nakakikita ng aming paglilingkod na ginagawa. Kayo po ang nakakakita ng laman ng aming mga puso. Kayo po ang nakakakita kung anong puso meron kami. Lord, tulungan mo po kami mapalitan ito para ang aming paglilingkod sa iyo mas lalo kaming kagamit-gamit. Palitan mo ang puso namin masuwahin. Palitan mo ang puso namin nagkikimkim ng sama ng loob. Palitan mo ang puso namin nagdadalap pamisan-misan pa. Lumuklok ka sa aming puso, Panginoon.
sa amin, Panginoon. Kung paano mo ginamit si Haring David, bagamat sinagkasala sa iyo, kayang-kaya mo rin itong gawin sa amin lahat. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, dito tayo lahat sa harapan, mga kapatid. Lahat ng maggagawa. Lahat, hawak-hawak tayo ng kamay. Patuloy tayong lalapit sa ating Panginoon. Mangangako muli. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Iniwan ang kanilang yaman. Iniwan ang aming mga pangangailangan, Lord. Lahat ng aming kayayaning ibinigay, Panginoon. Kung ano man po ang aming kulang, Panginoon, iniiwan namin ito sa iyong mga kamay. Ang tanging hiling lang namin, O Lord, mapaglingkuran ka. Ang tanging hiling lang namin, Panginoon, may taas ang pangalan mo. Ang tanging hiling lang namin, Panginoon, makaakay kami ng mga kaluluwa sa harapan mo. At alam po namin sa darating na Sabado magiging matagumpay ito. Ibigyan mo ng lakas ang puso at bawat isa para sa amin, Panginoon. Nagkakaroon ng kami, Panginoon, ng mga tampuhan, aalisin mo ito. Pagkus ang pag-ibig mo, ang aming may padama sa bawat isa, Panginoon. Lahat ng kaya namin pagpapagal na ito, Panginoon. Iniiwan namin ang lahat ng ito. Lord, bigyan mo ng liwanag ang puso ng bawat isa sa amin. At ang mga kapatiran namin na hindi nakadalo sa formation ito, Lord, ma-form din po sila na kagaya ng pagpo-form na ginawa mo sa amin ngayon. Lord, maraming pong salamat. At sa hindi kami papayag na lalabas kami sa lugar na ito na kami talunan. Pagkus kami ay aalis dito na kami ay matagumpay. Panginoon, alisin mo ang takot at pangamba ng aming mga kapatiran para sila'y makadalo dito, Panginoon. At gamitin niyo po ang iyong abang lingkod bilang alulot ng iyong mabuting balita. Kayo po ang nagtakda nito, Panginoon. Kayo po ang tumawag sa akin, kaya kayo po ang magsasalita para sa akin. Gabayan mo ko, Panginoon. Kaming lahat, Panginoon, gagamitin mo ang mga awiting aming inihanda, ang mga papurit pagsamba, Panginoon. Ito po, i-anoint niyo po ang bawat nota, ang bawat tinig, Panginoon, upang ito'y maging pagpapala sa mga taong makakarinig. Ang lahat ng gagamitin mo po, Panginoon, ay ibigay niyo po, Panginoon, ang double portion of anointing na hinihingi namin, Lord. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Oh, hallelujah! Glory to you, Lord! Glory to you, Jesus! Tagumpay na kami, Panginoon! Dahil kasama ka namin, Panginoon! Hallelujah! Lord, sabay-sabay ko yung sumabay sa aking panalangin. Panginoon, salamat sa 14 na taon. Dumating na kami ay nanlamig, pero hindi kami sumuko. Muli naming nire-renew ang aming paglilingkod. Sa pagsimula ng papunta sa 15 taon, mas magiging better person kami ngayon. Yes, Lord. At ito po ay inaangkin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga prayer requests at ating po pababasbasan ito sa Panginoon. Banal at makapangyarihang Diyos, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng hawak ng aming mga kamay. Ang aming po, Panginoon, mga prayer requests, mga handog, mga wallet, Panginoon, itinataas po namin sa iyo. Basbasan niyo po ito
ito. Iunat ang iyong mahabot ng pagpalang kamay. At lahat ng aming daraanan, ito po ay iyong lilinisin. Alisin niyo po ang mga taong magagambala sa aming Panginoon. Amen. Lord, ang lahat ng dadalo sa ikalabing-apat na anibersaryo, Panginoon, pupunuin mo ang loob at labas ng lugar na ito. At kayo po maghahatid at susundo sa mga kapatiran nito. Nangkin namin ang katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Power